Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dito po sa programang Si Kristo ang laging una. Maaga po tayong nag-live kasi mahina ang signal pag mga alas 6. Sinubukan namin mag-live ngayon dahil maaga pa. So yan, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa kapayapaan, sa kaligtasan at sa buhay. In Jesus' name I pray, Amen. Unang Kronika, chapter 16, verse 24. Gain, 1 Chronica 16:24. Tabahayag ninyo sa lahat ng tao. Samgabang sa ang kanyang. Kapanyerahan at kaanga. Kanyang nagawa. Ay bahagi. So, tama talaga yun na dapat ipahayag natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga gawa, kung gaano siya katapat, kung gaano siya kabuti, kung paano siya naghihimala, kung paano siya nagpapala, kung paano siya nagpapasaya sa lahat ng nalulungkot, kung paano siya nagbibigay, kung paano siya nagpapatawad, kung paano niya pinapatatag ang tao sa kabila ng mga pagsubok, kung paano niya binibigyan ng karangalan, kung paano siya nagbibigay ng priority sa lahat ng tao na nais niyang iligtas. Kung paano siya magbigay ng buhay, kung paano siya bibigay ng maayos na kalusugan, kung paano siya nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina, kung paano siya nag-aalis ng kalungkutan, kung paano siya bibigay ng kasiyahan sa lahat ng tao. Wag po tayong maglilingkod lang kapag sa harap ng maraming tao. Dapat maglilingkod tayo kahit hindi tayo nakikita ng ating mga kapatiran, kahit hindi tayo nakikita ng mga pastors at mga missionaries. Huwag tayong magsawa na ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. Huwag tayong magsawa na mag-encourage sa lahat ng tao na mabuti ang Diyos. Huwag tayong magsawa na magpakita ng kabutihan sa lahat ng tao. Dahil yan ang nais ng Panginoon, na maging mabuti tayo, hindi lamang sa ating pamilya, kung hindi sa lahat ng tao, sa ating kapwa. At masasaksihan natin kung paano nagbibigay ng kapayapaan at kapahingahan ang ating Diyos physically, no? At kumikilos siya sa ating buhay spiritually. So, malalaman natin kung paano nagbibigay ng kagalakan sa puso ang ating Panginoon, kung paano siya tumutugon sa mga pangangailangan ng bawat isa, kung paano siya tumutugon sa mga panalangin ng lahat ng tao, kung paano siya nagpapagaling. So, dapat nating isipin kung paano kanya iniingatan. Talagang ang Diyos ay sapat, sabi nga sa kanta. Siya ay hindi nagbabago, siya ay hindi nagkukulang. Kaya tayong lahat ay magpuri at umawit sa kanyang dakilang pangalan. Tayong lahat ay magpasalamat kung tayo ay kanyang iniingatan. Ang buhay na ito ay dapat ipagpapasalamat. Sa araw-araw magalak tayo. Sa bawat araw magpasakop tayo sa ating Panginoon. Sa bawat araw at sa bawat sandali na binigay ng Diyos sa atin, dapat natin ibigay sa Kanya dahil
Sa pagtulog pa lamang natin, di natin nalalaman kung magigising pa tayo sa bawat umaga. Kaya, imbis na mag-enjoy tayo sa mundong ito, i-enjoy natin ang kanyang presence. I-enjoy natin yung mga blessings na ibinibigay niya. Dahil mabuti ang Diyos. Tapat siya kailan paman. Siya yung Diyos na hindi tumatalikod. Siya yung Diyos na hindi nakakalimot tulad ng lagi kong sinasabi. Hindi yung nakikilala nyo lamang siya pag magsisimba kayo. Hindi yung nakikilala nyo lamang siya kapag wala kayong ibang matakbuhan. Dapat kapag may problema kayo, hindi lamang siya ang Diyos ninyo, kung hindi sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, dahil tangi natin siyang sandigan. Siya yung matibay na kanlungan sa oras ng kagipitan. Siya yung Diyos na hindi nagpapabaya sa lahat ng tao. Mabigat man yung ating mga pasanin, sa lahat ng pagsubok, hindi tayo tinalikuran ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos dahil lagi niya tayong inuunawa. Mabuti man o masama ang ating mga ginagawa. Kaya huwag tayong makakalimot na ipahayag ang kanyang salita. Huwag tayong makakalimot na ipadama sa kanya na mahal natin siya at mahalaga siya. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Kaya pagtatagumpayin ka niya. Siya ang Diyos kahapon, noon, ngayon, bukas at magpakailanman, tulad ng sinasabi ng kanta. Kaya huwag kang malulumbay na dumaraan ka sa matinding pagsubok. Dahil pagdating ng tamang panahon, pag naging successful ka na sa paglilingkod sa Kanya, nandyan siya, makakasama mo sa Kanyang kaharian. So, ang lahat ng bagay ay may kapanahunan. So, hindi pa napapanahon para makasama ka ng Diyos. Napapanahon pa para magbahagi ka ng Kanyang salita. Magbahagi ka kung gaano kabuti ang ating Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Tayo ay manalangin. Mabagal na koneksyon. Lord, salamat po sa umagang ito, sa paksa na aming pinag-aralan sa umagang ito. Salamat sa paalala at salamat sa maayos na koneksyon na ibinigay nyo sa amin. Nawa sa mga magpe-prepare pa lang para sa kanilang gawain, Panginoon, sa buong maghapon, kayo na pong bahala sa aming lahat. Yung mga estudyante na may pasok sa ngayon, Panginoon, kayo po ang magbigay ng safe travel para sa kanila. At sa buong maghapong ito, Panginoon, kami po ay inyong samahan. At salamat po sa aming paggising sa umagang ito. Salamat sa inyong protection sa buong magdamag. Kalamang po ang aming samutilangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tandaan, si Kristo Kristo ang ang laging laging una. una. Kapag inuna si Kristo, Tayo tayo ay ay lalago. lalago. Good God morning. bless. Mabagal na koneksyon. Siyam na metro. Bumalik. Siyam na. Siyam na. Siyam na. Bumalik. Bumalik. Siyam na. Siyam na. Gusto mo ba? Gusto mo bang tapusin?